Mga kapuso, inulan at binha ang ilang bahagi ng bansa gaya ng Calabarzon at Bicol Region. Tumindi ang ragasan ng tubig mula sa falls na yan sa may High Laguna. Kasunod ng malalakas na buhos ng ulan kahapon. Binaha rin ang ilang tulay at kalsada. Sa Tagkawayan, Quezon, malakas din ang agos ng tubig. Tulong-tulong ang ilang residente sa daan para umalalay sa mga tumatawid na sasakyan. Abot tuhod naman ang baha sa ilang lugar. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng Bicol Region gaya sa Camarines Sur. Isolated ang 5 barangay sa Del Gallego dahil sa binahang spillway. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin yan ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Base sa datos sa Metro Weather, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon, Bicol Region at Mimaropa. May heavy to intense rains pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa Eastern at Central Visayas, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa mga kapuso nating malapit sa Canlaon Volcano, may tsansa ng ulan sa Negros Island Region, lalo po sa hapon o gabi, kaya doble ingat. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Muling pinamalas ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa ang tinatago nitong bagsik. Ito ang Mount Canlaon sa Isla ng Negros. At sa muling pagputok nito, hindi lang libo-libong Negrosano ng apektado, maging ang mga hayop sa isla. Nayanig ang mundo ng mga taga-Isla ng Negros. Hala! Grabe noon! Sa muling pagputok kahapon ng isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa, ang Mount Canlaon. Ang pagputok na tumagal daw ng halos 4 na minuto, nagresulta sa 4 na kilometrong ash column sa crater nito at natanaw mula sa karating isla na Cebu at Iloilo. Kuya Kim, kailan nga ba naitala ang unang pagputok ng Mount Canlaon? Kuya Kim, ano na? Ang Mount Canlaon na nakatindig sa isla ng Negros sa Visayas, ang ikatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, sunod sa Mayon sa Bicol at Taal sa Batangas. Ang pinakaunang pagputok nito naitala noon pang 1866. Mula noon nakapagtala ito ng mahihinang erupsyon. Pero isa sa pinakamalagim na pagputok nito ay noong August 10, 1996, kung saan nataong may mga hikers tuktok nang sumabog ito. 3 sa mga ito ang binawian ng buhay. Sa muling pagputok ng Canlaon kahapon, mahigit 80,000 residente ang kailangan lumikas. Pero hindi lang taga-Negros ang apektado ng kalamidad na ito, maging ang mga hayop na nakatira sa isla. Kaya naman ang Back Project PH Incorporated, isang non-profit organization na nakabase sa Bacolod na sumusulong sa kapakanan ng mga hayop, hinihikayat ang mga apektadong residente na sa kanilang paglikas ay masiguradong maligtas din ang kanilang mga alagang hayop at maging ang mga makikita nilang stray animals. Sana wag po nilang iwan yung kanilang mga alagang hayop po. Pina-prioritize po sa evacuation center talaga yung mga tao. Yung iba wala pong choice kundi iwan. Hinihintay po namin yung permission if i-allow po kami na makapag-continue ng aming rescue operation. Paano ba natin may papadama sa mga hayop sa ating paligid ang ating malasakit sa oras ng sakuna? Ganito ang eksena ngayon sa isa sa Negros. Pero ang mga bayan sa palibot ng isla, balot ngayon ng abo. Delikado ito hindi lang para sa ating mga tao, kundi para sa mga alaga nating hayop. Para masiguradong ligtas ang ating mga alaga, ayon sa Back Project PH, dalhin dapat sila sa loob ng ating mga tahanan. Ang mga farm animals naman, dapat ipasok din sa mga shelter at siguraduhin meron silang pagkain at malinis na tubig. Kung may makita naman kayo mga stray animals, tulungan nyo sila kung maari o di kaya tumawag sa mga rescue group para sila ay masaklolohan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sabay sa pagdiriwang ng International Human Rights Day ngayong araw, ang paglunsad sa 4th Philippine Human Rights Plan o PHRP-4. Laman nito ang 8 chapter na tumutok sa iba't ibang sektor at issue, kabilang ang child poverty, abuse and exploitation, gender equality, cultural identity, pati hakbang sa human trafficking at pagpapalakas ng bilateral agreements. Ang Human Rights Action Plan na gagamitin para maging gabay at para mapatatag ang adhikain sa karapatang pantao na i-turn over na rin kanina kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa hiwalay na pagtitipon, magsagawa naman ng kilos protesta ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates at ilang grupo.
Big winner ang GMA Network sa Paragala Awards ng Holy Angel University sa Pampanga. Nakatutok si Chino Gaston. Sa ika-11 taon ng pagkilala ng biggest student-based award-giving body sa bansa na Paragala Awards ng Holy Angel University sa Pampanga, 2 parangal ang inuwi ng 24 oras. Yan ang Grace's Coverage Award at Eye of the Nation Award for News Program. Kinilala rin ang GMA Regional TV1 North Central Luzon bilang Central Luzon's Choice sa Local Television Station category. Wagi rin bilang Voice of Society Award ang magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho. Habang kinilala naman ang host nitong si Jessica Soho sa Journalist category. Nakuha naman ng Eyewitness ang Voice of the Society sa documentary show. Pati ang Paragala na Vanguard of Reality para sa kanilang episode na Magtanim Ay Di Biro ni Cara David. Binigyan din ng pagkilala bilang Face of Televisual Brilliance ang unang hirit host na si Susan Enriquez. Habang Merit on Health Education Awardee ang Pinoy MD at Pinnacle of Art and Culture on Television program ang Biyahe ni Drew. Nag-uwi rin ng parangal bilang Catalyst for Science Exploration ang Amazing Earth. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Malapit na ang Pasko pero matumal pa rin daw ang bentahan sa Christmas market sa Baclaran. Ang ilan nagtitinda, nagpe-presyo na ng balik puhunan na lang. Nakatutok si Mark Salazar. Nobyembre pa lang, handa na ang Christmas market sa tapat ng Baclaran Church. Umaasa ang merkadong makatablaman lang gaya nung isang taon. Pero wala pa rin daw ang mamimili kahit 2 linggo na lang, Pasko na. Paramdamang December. Napakalapit na ng Pasko. Oo nga po. Sana kumita kami ngayong Pasko kasi ngayon lang kami babawi. Siguro mga 15 siguro, doon namin makikita kung... Pag nagsimbang gabi na rito. Siguro po. Yun lang yung pag-asa namin. Umaasa rin ng mga tindera na makadagdag sa customer ang mga pasahero ng kabubukas lang na LRT Extension Redemptorist Station sa tapat ng simbahan. Pero ang mga nakausap kong mga pasahero ng LRT, may plano daw mag-shopping pero wala pang shopping. Bakit hindi pa kumpleto? Wala pang pera po. Wala pa po. Ano ba dapat ang budget mo? Napang regalo. 5K sana. Sino po sana mga regaluhan? Yung apo ko at saka mga kapatid ko. Kompleto ka na ba sa gift list mo? Nakapamili ka na lahat? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa. Ilan pa ang kulang? Mga 10. Bakit hindi pa makakompleto? Wala pang 13 months. Wala pang 13 months. Kailan papasok ang 13? Mga sa 15. Kapag ganito na raw kalapit sa Pasko, desperado na ang mga namuhunan, kaya nagpe-presyo na ng balik puhunan. Nagbabargin na po kami ng mga paninda. Hindi ka ba malulugi nitong... Hindi naman. Lang, may tubo naman pero hindi gaano. Di pa rin parehas dati na matataas talagang bintahan namin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Inusisa ng mga komite sa Kamara ang tila sabwatan umano sa industriya ng bigas kaya nananatiling mahal ang bentahan sa merkado. Humarap diyan ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa na pinasagot din sa alegasyong may kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa Pilipinas. Kanina, ipinatawag sila ng Quinta Committee ng Kamara para sagutin ang alegasyong meron umanong kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Agad nila itong itinanggi. Wala kaming kartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the market prices. Sir? Hindi kami nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, ang nakikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported na bigas sa bansa, ang presyo nito o landed cost ay nasa 33 pesos per kilo. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Ang wholesaler ibinebenta ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh.
Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na sa 50? Muntik pang makontempt ang isang malaking rice importer. 1 bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon pero hindi niya masabi kung magkano ang kanilang kinita. Imposible, sir, na hindi nyo alam kung magkano ang kita nyo. Yung wife ko na po kasi, ma'am, yung nagano doon. Sir? Yung wife ko na po kasi ang nag-compute doon. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Magsasabi po ako ng totoo. Yeah. Opo. I think you are lying. Itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request AMLA, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Kasi kung wala sila capability to finance their importation, someone or somebody is financing them. Pinuna naman ng isang kongresista ang BPI o Bureau of Plant Industry dahil hindi nila alam na mag-ina ang dalawa sa 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa. BPI, did you not check whether or not these two companies were actually owned by one individual? Hindi po natin napacheck. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman Hindi mo pwedeng ngayon i-review yan. Tapos na nangyari, ngayon nyo gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, doon nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Hinala ng mga kongresista, may sabwatang nangyayari sa industriya ng bigas. Mataas pa rin kasi ang presyo sa merkado o mga palengke kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan na ang taripa ng 20% mula noong Hulyo. It is a puzzle din po for us na perhaps this deserves a more nuanced analysis. The farm gate price went down. The landed cost went down. Should translate to lower retail, pero hindi po yun yung nangyari. Mga bigas natin, nasa bodega. Hindi nilalabas, kaya hindi bumababa yung presyo. Sasabihin nila sa farmers, hindi namin mabibilihan yung palay kung hindi nyo ibababa kasi ang dami pa namin, hindi naman nila totoo lang, hindi nila kailangan ng bigas. So, naapektuhan yung farmers, walang nangyari sa consumer kasi may sabwatan. May kartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating po mga government agency kung bakit hindi po natin nami-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas. Ang Department of Agriculture hindi masabi kung may kartel ba sa bigas. Seems like there's a cartel-like market environment. But I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DE ang sabi nun. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. This Saturday na magkakaalaman kung sino ang hihiranging The Clash 2024 champion. Pero bago yan, ibinahagi muna ng Final Four Clashers ang kanilang naging journey para maabot ang kanilang mga pangarap. Pakichika kay Aubrey Carampel. Isa laban sa lahat. Mula sa libo-libong nag-audition hanggang sa top 24. Down to Final Four na lang ang magtatapatan sa The Clash 2024. Ang power biritero ng Bicol na si Alfred Bogabil. Pride vocalista from Zambales si Angel D. Laguna's trending streamer Chloe Redondo. At ang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi. Napa-throwback sa kanilang Clash journey na di naging madali. Bago pa man sumali sa kompetisyon, si Alfred nakipagsapalaran sa Maynila at naranasan ng iba't ibang klase ng trabaho mula sa pagiging construction worker, waiter, kargador, habang pinagsasabay ang pag-aaral ng kolehiyo. Sumubok din daw siyang kumanta sa mga bar, pero hindi nagustuhan ng ibang tao. Minsan binabato ako ng bato. Opo, sa barya. May mga lasing po na nambabastos. Tapos minsan pinapababa ako ng stage. Oo, na habang kumakanta, sayawan. Kasi daw hindi daw ako magaling. Gabi po, nagkumakanta po ako sa bar gabi. Tapos sa umaga po,
nag-aaral po ako. Minsan, ng OJT ko po sa college po, nagtuturo po ako. Sa ilalim po ng lamesa ako lagi natutulog kapag break time. Tapos gigising po ako kasi magtuturo na naman sa mga estudyante. Kaya kung may kanta raw siya para i-describe ang kanyang life journey. Di pa rin mo ang hangganan ng langit. Iba naman ang naging karanasan ni Angel D na proud member ng LGBTQIA community. Noong una, nahirapan daw siyang mag-out lalo na sa kanyang pamilya. Masakit po sa akin yun. Lalo na kung nagaling sa sarili mong pamilya. At yun po yung naging challenge sa akin para mas maging matibay po ako ngayon. But now? Now, unti-unti na ba nilang natatanggap? Yes po. Oo. Natanggap naman na po nila. Si Angel D claiming na ang pangarap ang inaasam na grand champion. Kaya ang kantang dinededicate niya sa lahat ng taga-suporta. Walk on, with hope, hope in your heart. Si Chloe naman ilang beses na raw sumubok sa mga singing competition at kahit minsan ang nabigo at natanggal sa competition. Tuloy pa rin sa pagtupad ng pangarap kaya nakabalik as Clashback winner. Ano yung motivation mo? Yung motivation ko po talaga yung family ko kasi ever since sila po talaga yung very supportive po talaga sila sa tinatahak kong career po ngayon. Ang kanta raw niya para sa sarili. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako'y lilipat at ang lahat makakakita. Ang pinakabatang Final Four clasher na si Naya, inspirasyon naman na tulungan ng isang programa ng simbahan kapag pinalad siyang manalo. Sila po ay mga teachers sa street children. Nagtuturo po sila sa mga bata na naglalaro lang sa kalye and tinuturuan po nila yung mga bata ng Bible stories. And as young as they are, ini-establish po nila yung takot sa Diyos. Inspirasyon din daw niya ang kantang ito. Never could have made it, I would have lost you, Lord. But now I see how you were there for me. Deserve nga ng top 4 ang mapabilang sa The Clash Grand Finale. Pero para mapanatili raw ang kanilang mga singing voice, disiplina raw ang kailangan at ang ilang routines. Sa akin po yung lip roll. I also do meditation po for my mental health. Para mas lalong bumuka yung lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano sa inyo, pero ganun talaga po ako. Kakain po talaga ako, tapos iinom ng tubig, tapos lagi talagang may tubig. Tulog po. Tulog talaga. Kasi parang pag kompleto yung tulog mo, kompleto din yung hangin na lumalabas sa'yo. So, yun po. No sweets, no cold water din. So, very effective siya for me po. Sa Sabado, malalaman na kung sino kina Alfred, Angel, Chloe at Naya ang tatanghaling Grand Champion at mag-uuwi ng 1 million pesos, house and lot at ang maging contract artist ng Sparkle GMA Artist Center. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayon. Excuse me po. Nako, familiar. Baka umiyak ka pa dyan. At po ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 15 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng